Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig. Ako po si Donna at maligayang pagbabalik sa Tadhana TV. May mga desisyon sa buhay na nagiiwan ng pilat na habang buhay. Pero paano kung ang mismong pilat na yon ang magiging sandata mo para bawiin ang lahat? Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa taong minsan mong tinawag na pamilya. Ating tunghayan ng isang kwento ng isang inang inagawan ng anak, isang asawang pinagkaitan ng katarungan, at ang kanyang pagbabalik na magpapayanig sa mundo ng mga umapi sa kanya. Magnanakaw ka, wala kang hiya. Ang sigaw na yon ay parang kidlat na bumaon sa puso ni Ria. Tila sandaling nabingi ang kanyang mga tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang dibdib at ang walang tigil na buhos ng ulan sa labas. Nakatayo sa harap niya si Teresa, ang kanyang biyenan, ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit, hawak ang isang bakanteng kahon ng alahas. Sa likod ni Teresa, nakatayo si Clarice, pinsan ng matalik niyang kaibigan. Nakayuko ito, umiiyak, at bahagyang nakahawak sa tiyan nitong medyo umuumbok. Isang perpektong larawan ng isang biktima. Tita, hindi ko po gagawin yon. Halos pabulong na, sabi ni Ria. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang isip niya ay bumalik sa isang taon na nakalipas nung isinugod sa ospital si Teresa. Walang pag-aalinlangan niyang ibinenta ang sarili niyang mga alahas, pamana, mula sa kanyang yumaong ina para lamang mabayaran ang operasyon nito. Paanong ang parehong babae ay inaakusahan siya ngayon ng pagnanakaw. Pumasok si Alon sa sala. Ang kanyang asawa, ang tingin nito ay pagod at puno ng sakit. Hindi ito galit, mas masakit pa roon. Tila ba sumuko na ito? Ria, nagsimula si Alon. Hirap na hirap bigkasin ang mga salita. Ang mga alahas ni Mama, ang singsing na pamana ni Lola. Bakit mo kinuha? Alon, maniwala ka sa akin. Hindi totoo yan. Pagmamakaawa ni Ria ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Lumapit siya, sinubukang abutin ang kamay ng asawa, ngunit umiwas ito. Isang malambing ngunit makamandag na boses ang bumasag sa kanilang pagitan. Kuya Alon, baka kailangan lang talaga ni Ate Ria ng pera. Sabi ni Clarice habang humihikbi. Paano na ang dinadala ko, Kuya Alon? Stress is not good for the baby. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang tingin ni Alon ay lumipat mula sa pagkalito patungo sa isang malamig na desisyon. Ang kapakanan ng magiging anak nila ni Clarice. Umalis ka muna, Ria. Just for tonight. Magpalamig muna tayo ng ulo, sabi ni Alon, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ngunit hindi yun ang plano ni Teresa. Hinawakan nito ng mahigpit ang braso ni Ria at kinaladkad siya patungo sa pinto. Hindi lang ngayong gabi. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Huwag ka nang babalik. Sigaw ni Teresa. Ang bawat salita ay parang sampal. Tita, parang awa niyo na. Si Leo, ang anak ko. Umiiyak na si Ria, sinusubukang kumawala. Ang isip niya ay wala na sa mga alahas, wala na sa mga akusasyon. Ang puso niya ay sumisigaw para sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa nursery. Ang kanyang munting anghel na ilang buwan pa lamang. Itinulak siya ni Teresa palabas ng pinto. Bumagsak si Ria sa sahig ng beranda, kasabay ng malakas na pagkulog. Sinubukan niyang bumangon, ngunit huli na ang lahat. Ang mabigat na pinto na gawa sa nara ay isinara ng buong lakas. Ang tunog ng paglak nito ay ang tunog ng pagtatapos ng kanyang mundo. Nakatitig siya sa pinto, hindi makapaniwala. Sa likod ng pintong iyon ay ang kanyang asawa, ang kanyang buhay, ang kanyang anak. Ang malakas na ulan ay bumuhos sa kanya, ngunit hindi nito kayang hugasan ang sakit. Ang kulog
ay parang hagulgol ng langit. Gumuho si Ria sa basang semento. Wala nang natira sa kanya. Lahat. Kinuha sa kanya sa isang gabi. 5 taon. 5 taon ng mga gabing walang tulog. 5 taon ng pagtitiis sa ibang bansa. 5 taon na ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang isang luma at kupas na litrato ng isang sanggol. Hindi na umuulan ngayon. Ang sikat ng araw ay mainit sa Maynila. Ngunit para kay Ria, ang lamig ng gabing iyon ay nanatili pa rin sa kanyang mga buto. Isang taxi ang huminto sa isang kanto. Sapat ang layo para hindi mapansin mula sa malaking gate na minsan niyang tinawag na tahanan. Bumaba si Ria. Simple lang ang suot niya, maong na pantalon at puting blouse. Ngunit ang aura niya ay ibang-iba na. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matatag na layunin. Mula sa kinatatayuan, tanaw niya ang bakuran ng mansyon at doon nakita niya ito. Isang batang lalaki, mga 5 taong gulang, ang masayang naghahabol ng isang bola. Ang buhok nitong kulot ay katulad ng kay Alon, ngunit ang mga ngiti nito ay sa kanya, Leo. Ang pangalan ay isang hininga lamang na lumabas sa kanyang mga labi. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang mga kamay. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong tumakbo, yakapin ang bata, at hindi na ito pakawalan pa. Lumabas si Clarice mula sa bahay. May dalang isang baso ng juice. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida, ang reyna ng Kastilyo. Lumuhod ito at inabutan ng inumin si Leo. Ginugulo ang buhok ng bata. Isang perpektong eksena ng isang masayang pamilya. Isang kasinungalingan. Biglang natapilok si Leo habang tumatakbo. Bumagsak ito sa damuhan. Hindi ito malakas na pagbagsak, ngunit para sa puso ng isang ina, ito ay parang isang lindol. Agad na humakbang si Ria pasulong, handang tumakbo. Ngunit napigilan niya ang sarili. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa halos magdugo ito. Pinipilit ang sarili na manatili sa anino ng isang puno. Hindi pa ito ang tamang panahon. Tumayo rin agad si Leo. Tinapik ang dumi sa kanyang tuhod at tumawa. Ngunit nakita ni Ria ang lahat. Nakita niya kung paanong ang ngiti ni Clarice ay panandaliang nawala at napalitan ng inis bago niya muling pinilit ng ngumiti para sa bata. Tumalikod si Ria. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara na nagtatago ng nagngangalit na damdamin. Sumakay siyang muli sa taxi. Sa hotel po, Manong. Sa isang simpleng kwarto ng hotel, binuksan ni Ria ang kanyang maleta. Hindi damit ang laman nito, kundi mga folder, mga dokumento, mga bank statement, mga litrato, ang bunga ng 5 taon ng kanyang pag-iipon at pag-iimbestiga. Bawat piraso ng papel ay isang hakbang palapit sa katarungan. Inilabas niya ang isang mumurahing telepono, isang modelong hindi madaling matrace. Habang tinititigan niya ang screen, bigla itong umilaw. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Napakaliit ng kanyang mundo nang mabasa niya ang mga salita. Nasa bahay si Yaya Luming. Mag-ingat ka sa bawat galaw mo. Isang maliit, halos hindi mahahalata. Nangiti ang sumilay sa mga labi ni Ria. Ang unang piyesa ng chess ay gumalaw na. Yaya Luming. Ang simula ng lahat. Maingay at masikip ang palengke ng San Roque. Ang amoy ng sariwang isda ay humahalo sa aroma ng mga prutas at sigawan ng mga tindera. Ito ang perpektong lugar para sa isang lihim na pagkikita. Sa gitna ng gulo, walang sino man ang mag-aabalang magtanong. Mahigpit ang hawak ni Ria sa kanyang bayong. Ang mga mata ay maingat na nagmamasid. Ang hudyat ay isang pulang bandana na nakatali sa isang partikular na pwesto ng gulay. At doon, nakita niya ito. Nakatayo sa tabi ng tumpok ng mga kamatis ay isang babaeng pamilyar sa kanya. Medyo yumukod na ang mga balikat nito at dumami na ang mga puting buhok. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang iyon, ay puno pa rin ng kabaitan. Yaya Luming.
Dahan-dahang lumapit si Ria. Nang mapansin siya ni Yaya Luming, sandali itong natigilan. Ang mga mata ng matanda ay nanlaki at pagkatapos ay unti-unting napuno ng mga luha. Ria, iha, Diyos ko, nanginginig na sabi ni Yaya Luming. Agad nitong hinawakan ang kamay ni Ria. Tila ba tinitiyak na totoo at hindi isang panaginip ang kaharap niya. Nagbalik ka. Shh, Yaya. Dahan-dahan lang po. Pabulong na sabi ni Ria. Iginagaya ang matanda sa isang medyo tagong sulok sa likod ng mga sako ng bigas. Kamusta ka, iha? Saan ka nanggaling? Pinag-alala mo kami ng husto. Sunod-sunod na tanong ng matanda. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Ayos lang po ako, Yaya. Nakahanap ng paraan para mabuhay. Sagot ni Ria. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang pamilya. Kamusta po sila? Si Alon. Si Leo. Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan ni Yaya Luming. Si Alon. Parang anino na lang sa sarili niyang bahay. Laging tulala. Laging wala sa sarili. Si Clarice. Siya ang reyna, iha. Lahat ng galaw namin bantay sarado. At si Leo. Mabait na bata ang anak mo. Matalino. Naramdaman ni Ria ang pagkirot sa kanyang puso. At si Doña Estrella po, Yaya. Ang lola ni Alon. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng matanda. Napalitan ng pag-aalala ang tuwa sa mga mata nito. Iyon ang pinakamatindi, iha. Mula nang umalis ka, hinanang-hina ang senyora, laging nakakulong sa kwarto. At si Clarice, may mga gamot siyang ipinapainom dito, araw-araw. Tila nanlamig ang buong katawan ni Ria. Ang mga hinala niya, nagsisimula ng magkatotoo. Nagmamadaling may kinuha si Yaya Luming mula sa kanyang bulsa, isang maliit na supot ng kending sampalok. Ang paborito ni Ria noon, idinulas niya ito sa kamay ni Ria. Alam kong babalik ka, sabi ng matanda, isang matatag na paniniwala sa kanyang boses. Ang simpleng kending iyon ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Ria. Isang paalala ng nakaraang puno ng pagmamahal, bago pa man ito wasakin ng kasinungalingan. Kailangan ko nang umalis, iha. Baka may makakita pa sa atin. Nag-aalalang sabi ni Yaya Luming. Muli siyang may dinukot, isang mumurahing dikipad na telepono at isang SIM card. Ito, dito ka lang tumawag sa akin. Huwag na huwag mong gagamitin ang sarili mong numero. Mabilis niyang iniabot iyon kay Ria at sa isang huling puno ng luhang tingin ay mabilis na naglakad palayo, nawala sa karamihan ng tao sa palengke. Naiwan si Ria, hawak ang telepono sa isang kamay at ang kending sampalok sa kabila. Ang init ng muling pagkikita ay mabilis na napalitan ng isang nakakakilabot na takot. Hindi na ito tungkol sa pagnanakaw. Hindi na rin ito tungkol sa nasirang pangalan niya. May buhay na nanganganib at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang opisina ni Attorney Gino Morales ay malinis at moderno, puno ng mga libro ng batas na nakahanay sa mga estante. Ang amoy ng kape at lumang papel ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaayusan at awtoridad. Ngunit para kay Ria, ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Si Gino ay isang matalik na kaibigan ni Elon, ngunit isa rin siya sa iilang tao na nagpakita sa kanya ng simpatiya noong mga panahong iyon. Kahit sa isang simpleng text message lang bago siya tuluyang nawala. Siya ang tanging alas na naiisip niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Gino. Mas tumanda ito ng 5 taon, ngunit ang ngiti nito ay ganoon pa rin. Isang nangiting biglang naglaho nang makita kung sino ang kanyang bisita. Ria? Halos hindi makapaniwalang sabi ni Gino. Kailan ka pa bumalik? Kahapon lang, Gino. Diretsong sagot ni Ria. Tinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kailangan ko ng tulong mo. Naupo si Gino sa kanyang swivel chair. Ang mga mata ay puno ng pag-aaral. Ria, matagal na panahon na. Kung ano man ang nangyari noon, hindi ako naparito para balikan ang nakaraan.
Pagputol ni Ria sa sasabihin nito, inilapag niya sa mesa ang isang manipis na folder. Naparito ako para sa hinaharap, para sa anak ko. Nag-aalangang binuksan ni Gino ang folder. Sa simula, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng profesional na pag-aalinlangan. Ngunit habang binabasa niya ang mga paunang dokumento na nakalap ni Ria, mga bank statement na may mga kaduda-dudang transaksyon, mga timeline ng mga pangyayari na hindi nagtutugma, mga impormasyon tungkol sa pamilya ni Clarice, ang kanyang ekspresyon ay dahan-dahang nagbago. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng interes at pagkatapos ay ng malalim na pag-aalala. Ito ay circumstantial, Ria, pero may basihan, sabi ni Gino. Mas seryoso na ngayon. Tumingin siya kay Ria, hindi na bilang isang multo ng nakaraan, kundi bilang isang kliyente. Kailangan ko ng matibay na ebidensya, Gino. At kailangan kong gawin ito sa legal na paraan, maring sabi ni Ria. Tinitigan siya ni Gino ng matagal. Nakita niya ang pagbabago. Wala na ang babaeng umiiyak na nakita niya sa mga litrato noon. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng may determinasyon na gawa sa bakal. The Ria I knew wouldn't steal a single centavo, mahinang sabi ni Gino. Pero ang Ria na kaharap ko ngayon, she looks like she's ready to take back a kingdom. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang sumilay sa labi ni Ria. Hindi isang kaharian ang kailangan ko, Gino. Ang anak ko lang. Tumayo si Gino at naglakad-lakad sa opisina. Ang isip ay malalim na nagtatrabaho. Okay, tutulungan kita. Ang unang hakbang natin ay alamin ang kalagayan ni Doña Estrella. We need solid medical proof. Pagkatapos, kailangan nating silipin ang mga libro ng kumpanya ni Aalon. Tumango si Ria, nakaramdam ng kaunting gaan sa dibdib. Sa wakas, may kakampi na siya. May plano na sila. May isa pa pala akong kailangang sabihin sa'yo, sabi ni Gino, huminto sa paglalakad at humarap sa kanya. May kakaiba sa kanyang tono. Ano yon? Bago ka dumating, naisipan kong i-check ang ilang bagay, just out of curiosity, para malaman kung ano ang legal status mo. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Ria. Tumingin si Gino ng diretso sa kanyang mga mata. Ria, I checked the records. Ang kasal niyo ni Alon, hindi pa officially annulled. Ang balita na ang kasal nila ay legal pa rin ay isang bomba na sumabog sa tahimik na kwarto ni Ria. Ngunit wala siyang panahon para pagnilayan iyon. May mas importanteng bagay na kailangan niyang unahin. Isang buhay. Gamit ang mumurahing telepono, ibinigay ni Ria ang kanyang pinakamapanganib na utos kay Yaya Luming. Yaya, kailangan ko po ng sample, ng tsa, at ng gamot na ipinapainom ni Clarice kay Lola. Pabulong niyang sabi sa telepono, tila ba may makakarinig sa kanya kahit mag-isa lang siya. Diyos ko, iha, paano ko gagawin yon? Nanginginig ang boses ng matanda sa kabilang linya. Hintayin niyo po ang tamang pagkakataon. Kapag abala siya, kahit isang kutsarita lang ng tsaa sa isang maliit na bote at isang piraso ng gamot, ibibigay niyo po sa delivery man na mag-aabot sa inyo ng gulay bukas. Mag-ingat po kayo, Yaya. Doblehin niyo po ang pag-iingat. Kinabukasan, ang bawat galaw ni Yaya Luming sa loob ng mansyon ay tila mas mabagal. Ang dibdib niya ay parang may tumutugtog na mabilis na musika. Pinagpapawisan siya ng malamig habang naghahanda ng merienda sa kusina. Ito na ang pagkakataon. Si Clarice ay nasa hardin, kausap ang wedding planner sa telepono. Tumatawa ng malakas. Si Doña Estrella naman ay natutulog sa kanyang silid. Dahan-dahang pumasok si Yaya Luming sa silid ng matanda. Nandoon sa bedside table ang tray, isang tasa ng tsa na hindi pa nauubos at ang bote ng mga tableta. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang isang maliit na botelya na itinago niya sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng isang kutsarita ng natirang tsa at maingat na isinalin ito. Pagkatapos, kumuha siya ng isang tableta mula sa bote at maingat na binalot sa tissue. Yaya, anong ginagawa niyo dyan?
Halos mapatalon sa gulat si Yaya Luming. Si Clarice, nakatayo sa may pinto, nakataas ang isang kilay. Ah, Ma'am Clarice, tinitingnan ko lang po kung kailangan ng linisin ang kwarto ni Senyora. Agad na palusot ng matanda. Itinatago ang mga kamay sa likod. Tinitigan siya ni Clarice ng ilang segundo. Tila ba sinusuri ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay tumango ito. Mamaya na, huwag mo siyang gisingin at dalhan mo ako ng malamig na tubig sa may pool area. Oo po, ma'am. Nakahinga ng maluwag si Yaya, Luming nang umalis si Clarice. Agad niyang itinago ang mga sample sa ilalim ng lababo sa kusina. Isang oras ang lumipas, dumating ang delivery man na may dalang isang bayong ng mga sariwang gulay. Gaya ng napag-usapan, habang nag-aabutan sila ng bayad, mabilis na idinulas ni Yaya Luming ang maliit na pakete sa kamay ng lalaki. Ang lalaki, na isang private investigator na inupahan ni Gino, ay tumangulang at mabilis na umalis. Habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng motor, hindi napigilan ni Yaya Luming na magdasal. Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanya. Ang sumunod na 24 na oras ay isang impyerno para kay Ria. Hindi siya makakain, hindi siya mapakali. Pabalik-balik lang siya sa kanyang kwarto, hawak ang telepono, naghihintay. Bawat tunog ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Kinagabihan, sa wakas, tumunog ang telepono. Numero ni Gino. Ria? Ang boses ni Gino ay iba. Walang bakas ng pagiging kalmado ng isang abogado. Mayroon itong bigat. Mayroon itong galit. Anong resulta, Gino? Tanong ni Ria. Ang puso niya ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay sinabi ni Gino ang mga salitang magpapabago sa lahat. Positive, Ria. It's a slow-acting substance, hindi lason. Pero in the long run, it weakens the heart. Kailangan nating mailabas si Doña Estrella sa bahay na yan. Isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng malaking gate ng mansyon ng mga Santos. Bumaba si Gino, bihis na bihis sa kanyang barong, at magalang na pinagbuksan ng pinto si Ria. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang suot na simpleng navy blue dress at ang kanyang tuwid na tindig ay nagbigay sa kanya ng isang aura ng hindi matitinag na dignidad. Ang bawat hakbang niya patungo sa pinto ay may bigat at layunin. Sinalubong sila ng isang kasambahay na gulat. Halos mabitawan nito ang hawak na basahan. Ma'am? Ria? Pakisabi kay Mr. Santos na nandito ang asawa niya. Kasama ang kanyang abogado. Kalmadong sabi ni Ria. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa loob ng bahay. Nang makapasok sila sa sala, nandoon na silang lahat. Si Alon, na tila nakakita ng multo. Si Teresa, na ang muka ay puno ng pagkamuhi. At si Clarice, na bumaba mula sa hagdan na tila isang reyna na ang teritoryo ay nilusob. What is the meaning of this? Anong karapatan mong tumapak dito? Bungad agad ni Clarice. Ang boses ay matinis sa galit. Bilang legal na asawa ng may-ari ng bahay na ito, sa tingin ko ay may karapatan ako. Sagot ni Ria. Ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. The audacity! Singhal ni Clarice. Lumapit ito kay Alon at kumapit sa braso nito. Alon? Mahal, paalisin mo na ang babaeng ito. Ngunit si Alon ay hindi makagalaw. Nakatitig lang siya kay Ria. Tila ba ngayon lang niya ulit ito nakita? Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang asawang umiiyak na pinalayas niya. Ito ay isang estranghera. Isang malakas na estranghera. We are not here to cause trouble. Nagsalita si Gino. Inilapag ang kanyang briefcase sa mesa. Nandito kami para pag-usapan ang mga terms. Dahil hindi pa napapawalang bisa ang kasal ni Ria at Alon, may mga legal na obligasyon na kailangang ayusin. Walang kayong makukuha sa amin, sigaw ni Teresa.
Ngunit bago pa man magsimula ang isang mas malaking gulo, may isa pang babaeng pumasok sa sala. Isang babaeng nasa middle age, nakasuot ng uniforme ng nurse. "Excuse me po," magalang na sabi ng nurse. "Ako po ang private nurse na ipinadala ni Attorney Morales para kumustahin ang kalagayan ni Doña Estrella Santos." Gulat na napatingin si Clarice kay Gino. "Anong kalokohan ito?" "Bahagi ito ng aming pakikipag-ayos," paliwanag ni Gino. "Kailangan naming masiguro na ang matriarch ng pamilya ay nasa mabuting kalagayan. Kung hindi, maaari naming i-contest ang anumang guardianship arrangements." Natrap si Clarice. Kung tatanggi siya, magmumukha siyang may itinatago. Sa harap ni Alon. "Fine," piko niyang sabi. "Samahan mo siya, Yaya." Utos niya kay Yaya Luming na kanina pa tahimik na nakatayo sa isang sulok. Habang paakyat ang nurse at si Yaya Luming, ang atensyon ng lahat ay muling bumalik kay Ria. "Wala ka nang babalikan dito," sabi ni Clarice. Ang mga mata ay parang mga punyal. Tumingin si Ria ng diretso sa mga mata niya. Isang tingin na puno ng kahulugan, isang tingin na tila ba nakikita ang lahat ng kasinungalingan sa likod ng magandang mukha. "Nandito ako para sa anak ko at para sa katotohanan." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Clarice nang mas malakas pa sa isang sampal. Ilang minuto pa ang lumipas, bumaba na ang nurse. Profesional itong nagpaalam at sinabing isusumite niya ang kanyang report kay Gino. "Tapos na ang aming pakay dito. For now," sabi ni Gino, kinuha ang kanyang briefcase. Tumalikod na sila ni Ria para umalis. Sa kanilang paglabas, walang nagsalita. Ang katahimikan sa loob ng sala ay mas maingay pa sa anumang sigaw. Nang makasakay na sila sa kotse at paalis na, binuksan ng nurse ang kanyang kamay. Inabot niya kay Gino ang isang maliit at lukot na piraso ng papel. "Habang kinukuhanan ko siya ng blood pressure, idinulas niya ito sa palad ko," sabi ng nurse. Binuksan ni Gino ang papel. Isang salita lang ang nakasulat dito. Ang sulat kamay ay nanginginig ngunit malinaw. "Bodega." "Bodega?" Inulit ni Gino ang salita habang pabalik-balik na naglalakad sa kanyang opisina. "Anong bodega?" Biglang may naalala si Ria. Isang alaala mula sa mga unang taon ng pagsasama nila ni Alon. Isang lumang bodega sa labas ng syudad kung saan itinatago ng pamilya Santos ang mga lumang gamit, mga kasangkapang hindi na ginagamit, mga alaala ng nakaraan. May bodega sila sa San Mateo, Gino, ang lumang family warehouse, sabi ni Ria. Doon, itinatago ng mama ni Alon, si Tita Elena, ang lahat ng mahahalagang papeles at gamit niya. Ang ina ni Alon ay isang babaeng metikuloso, isang accountant sa propesyon. Lahat ay nakalista, lahat ay nakatago ng maayos. Kung mayroong lugar na posibleng naglalaman ng sekreto, iyon na, marahil iyon. "Kailangan natin ng susi," sabi ni Gino. Isang tawag lang kay Yaya Luming ang kinailangan. Sa gitna ng gabi, habang tulog ang lahat, maingat na kinuha ng matandang kasambahay ang isang luma at kinakalawang na susi mula sa isang kahon sa ilalim ng kama ni Teresa. Isang susi na matagal nang nakalimutan ng lahat. Samantala, sa loob ng mansyon, ang pader sa pagitan ni Alon at Clarice ay nagsisimula ng magkabitak. "Hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan mo lang silang pumasok dito, Alon," galit na sabi ni Clarice habang nag-aalis siya ng kolorete sa mukha. "You made us look weak." "Ano bang gusto mong gawin ko, Clarice? Tawagan ng pulis?" Pagod na sagot ni Alon, nakaupo sa gilid ng kama. "Legal pa rin ang kasal namin. May karapatan siya." "Karapatan? Pagkatapos niyang nakawan ang pamilya mo?" "Wala namang napatunayan," mahinang sagot ni Alon, ngunit sapat na para marinig ni Clarice. Natigilan si Clarice. Ibagsak niya ang hawak na bulak. "Anong ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo ba kami? Ang mami mo." "Ang sinasabi ko lang,
Ang Ria na nakita ko kanina. Hindi siya mukhang magnanakaw, sabi ni Alon. Mas para sa sarili niya kaysa kay Clarice. She looked strong at galit. May mali sa lahat ng ito, Clarice. Nararamdaman ko. Iyon ang kanilang unang malaking pagtatalo. Isang pagtatalo na hindi natapos sa sigawan, kundi sa isang malamig na katahimikan na mas masakit pa. Natulog silang magkatalikuran ng gabing iyon. Sa ilalim ng dilim ng gabi, maingat na ipinasok ni Ria ang kinakalawang na susi sa padlak ng bodega. Bumukas ito nang may mahinang kalansing. Ang hangin sa loob ay amoy alikabok at lumang kahoy. Gamit ang flashlight ng kanyang telepono, sinimulan niyang maghanap. Ang lugar ay puno ng mga lumang aparador, mga sirang upuan, at mga kahon na natatakpan ng puting tela, parang mga multo mula sa nakaraan. At doon, sa isang sulok, nakita niya ito. Isang malaking baul na gawa sa kahoy. Ang memory box ni Tita Elena. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob ay may mga lumang photo album, mga sulat at mga ledger at folder. Maingat niyang binuklat ang mga ito, isa-isa. Mga lumang resibo, mga titulo ng lupa. Hanggang sa may nahulog mula sa isang makapal na ledger, isang nakatuping papel. Binuksan niya ito. Ito ay isang kopya ng isang kasunduan. Nakasaad dito na ang yumaong si Elena Santos ay nagpahiram ng napakalaking halaga sa ama ni Clarice para iligtas ang kumpanya nito sa pagkalugi. Isang utang na walang sinuman ang nakakaalam. Isang utang na loob na ginamit para makuha ang tiwala ng pamilya. Ngunit hindi iyon ang pinakagimbal-gimbal. Sa ilalim ng folder na yon, nakasingit sa isang lumang sobre, ay may isa pang dokumento. Isang medical result mula sa isang fertility clinic. Nakapangalan kay Clarice. Ang petsa, 6 na taon na ang nakalipas, 1 taon bago siya pinalayas ni Alon. Binasa ni Ria ang resulta. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang kanyang hininga ay halos mapatid. Diagnosis: uterine fibroids and polycystic ovarian syndrome. Prognosis: clinically infertile. Sa Tagalog, malinaw ang ibig sabihin, hindi maaring magkaanak. Ang biyahe pabalik sa hotel ay tila isang panaginip para kay Ria. Mahigpit niyang yakap ang folder na naglalaman ng katotohanan. Isang katotohanang mas masakit at mas mapanlinlang kaysa sa inaakala niya. Ang buong pundasyon ng sakit na tiniis niya sa loob ng 5 taon ay itinayo sa isang napakalaking kasinungalingan. Kinaumagahan, iniabot niya ang mga dokumento kay Gino. Ang abogado, na karaniwang kalmado, ay hindi napigilang mapamura nang mahina nang makita ang medical result. Ito na ang susi, Ria, sabi ni Gino. Ang mga mata ay nanlilisik sa pananabik ng isang abogado na nakahanap ng smoking gun. Hindi lang pandaraya ito. This is a conspiracy. Handa na ako. Anumang oras na gusto mong sumugod, we are ready. Samamantala, sa mansyon, si Yaya Luming, na sinabihan ni Ria na maging mas mapagmatsyag, ay nagpatupad ng sarili niyang maliit na plano. Habang naglilinis siya malapit sa library kung saan nag-uusap sa telepono si Clarice, sinadya niyang ihulog ang isang tray ng mga baso. Ang malakas na tunog ay nagambala sa pag-uusap. "Ano ba yan, Yaya? Mag-ingat ka nga!" Sigaw ni Clarice mula sa loob. "Paumanhin po, ma'am," sabi ni Yaya Luming, ngunit nanatili siya sa labas ng pinto. Nagkukunwaring pinupulot ang mga bubog. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, sapat na para marinig niya ang sinasabi ni Clarice. Sa kausap nito, "Dad, I don't care. Kailangan ko na ng pera. That old debt. Isipin mo na lang na bayad na yon sa lahat ng ginawa ko para makuha ang tiwala ng pamilyang ito." Ang mga salitang old debt ay tumatak sa isip ni Yaya Luming. Kinagabihan, habang naghahapunan, si Alon ay tahimik at malalim ang iniisip. Ang pagtatalo nila ni Clarice kagabi.
ang litrato sa kanyang drawer, ang mga salita ng kanyang anak. Lahat ay naglalaro sa kanyang isipan. Sinamantala ni Yaya Luming ang pagkakataon. Habang nagsasalin siya ng tubig para kay Alon, sinabi niya ng simple, "Sir Alon, may tumawag po kanina para sa inyo. Mula po sa bangko. Sinasabi po na kailangan nyo na raw bayaran ang utang nyo. Isang matandang utang daw po." "Utang?" Nagtatakang tanong ni Alon. "Wala akong utang sa bangko." "Ganoon po ang sabi, sir," sabi ni Yaya Luming bago magalang na umalis. Ngunit ang binhi ay naitanim na. Ang salitang utang ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Alon. Kasabay ng narinig niyang pagtatalo ni Clarice sa telepono kanina. Isang matandang utang. Kinabukasan hindi pumasok sa opisina si Alon. Isang malakas na kutob ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Nagpunta siya sa lumang bodega sa San Mateo. Madali niyang natagpuan ang baul ng kanyang ina. At sa loob nito, tulad ni Rhea, natagpuan din niya ang mga ledger, ang kasunduan ng utang, at ang medical result ni Clarice. Umupo si Alon sa maalikabok na sahig. Napapalibutan ng mga multo ng nakaraan. Ang papel sa kanyang kamay ay nanginginig. Bawat salita, bawat letra ay isang patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Hindi maaaring magkaanak. Iniisip niya si Leo. Ang kanyang anak, ang batang kamukhang-kamukha niya. Paano? Pagkatapos ay naalala niya. Ang gabi, pagkatapos niyang palayasin si Rhea, lasing na lasing siya. Si Clarice ang nag-alaga sa kanya. At pagkatapos noon, blanko na ang lahat. Isang linggo lang ang lumipas, umiiyak na ibinalita ni Clarice na nagdadalang tao ito. Ang anak na yon ang naging dahilan niya para magpatuloy. Ang naging dahilan niya para pakasalan si Clarice. Isang malakas na sigaw ng paghihirap ang kumawala sa lalamunan ni Alon. Ang sakit ng katotohanan ay mas masahol pa sa anumang pisikal na sakit. Niloko siya, nilinlang, at sa proseso, nawasak niya ang buhay ng nag-iisang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nag-dial siya ng isang numero na ibinigay sa kanya ni Yaya Luming kaninang umaga lang. Sakaling kailanganin niya, isang profesional na boses ang sumagot sa kabilang linya. "Morales Law Office." Si Attorney Morales, please," hirap na sabi ni Alon. "Speaking. Who is this?" Huminga ng malalim si Alon. "Gino, it's Alon. Alon Santos." Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, "Mr. Santos, I was expecting your call." Ang pagkikita ay ginanap sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa kabilang bayan, malayo sa mga matang mapanghusga. Nang dumating si Alon, nandoon na sila. Si Gino, na may seryosong mukha, at si Rhea, na ang ekspresyon ay kalmado, ngunit hindi mabasa. Umupo si Alon sa tapat nila, hindi makatingin ng diretso. Ang bigat ng 5 taong pagkakamali ay nakapatong sa kanyang mga balikat. "Rhea." Nagsimula siya, ang boses ay basag. Walang salita ang makapagsasabi kung gaano ako nagsisisi. "Patawarin mo ako." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit si Rhea ay hindi kumilos. Ang kanyang muka ay nanatiling parang isang maskara. Ang tawad ay hindi isang bagay na basta-basta hinihingi Alon. Lalo na pagkatapos ng 5 taon, malamig niyang sabi. At hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating iligtas si Lola. Kailangan nating protektahan si Leo. At kailangan nating panagutin ang mga may kasalanan. Ang lamig sa boses ni Rhea ang gumising kay Alon. Tama siya. Hindi ito ang oras para sa awa sa sarili. Ito ang oras para kumilos. "Anong kailangan kong gawin?" "Gagawin ko ang lahat," determinado niyang sabi. Doon na nagsalita si Gino. Inilatag niya ang plano. Isang plano na mapangahas at delikado. Gagamitin natin ang kasal nila.
Ito ang magiging entablado. Sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, doon natin ilalabas ang lahat. The public humiliation will be part of their punishment. Kinailangan ng ilang sandali bago makasagot si Alon. Ang ideya ay brutal, ngunit epektibo. Pumapayag ako, sabi niya sa wakas. Kung gayon, ito ang kailangan mong gawin, sabi ni Ria. Sa wakas ay tumingin sa kanya ng diretsyo. Ang mga mata niya ay walang pagmamahal, ngunit meron itong kislap ng isang general na nagbibigay ng utos. Umuwi ka. Umarte ka na. Parang walang nangyari. Maging mas matamis ka kay Clarice. Hayaan mo siyang maging kampante. Hayaan mo siyang isipin na nasa palad ka na niya. Ang bawat salita ni Ria ay parang isang sundang sa puso ni Alon. Ngunit alam niyang ito ang tamang gawin. Ito ang kanyang penitensya. Huwag mo itong gawin para sa akin. Dagdag ni Ria. Ang boses ay bahagyang lumambot. Gawin mo ito para kay Leo. Umuwi si Alon ng gabing iyon na may bagong bigat sa kanyang dibdib, ngunit meron na ring direksyon. Gaya ng inaasahan, si Clarice ay puno ng hinala. Saan ka galing? Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Tanong nito. Ang mga braso ay nakapamewang. Sa halip na makipagtalo, ginawa ni Alon ang hindi inaasahan. Lumapit siya, hinawakan ang mga kamay nito at tinitigan ito sa mga mata. Pasensya na, mahal. Nag-isip-isip lang ako. Tama ka. Kalimutan na natin si Ria. Ikaw at si Leo ang importante sa akin. Sabi niya, gamit ang lahat ng kanyang lakas para maging kapani-paniwala. Niyakap niya ito. Magsimula tayo ulit. Natigilan si Clarice, hindi makapaniwala. Pagkatapos ay dahan-dahang ngumiti. Isang ngiti ng tagumpay. Ang huling pagdududa sa kanyang isipan ay nawala. Kinabukasan, masayang-masaya si Clarice. Niyakap niya si Alon mula sa likod habang ito ay nagkakape. Mahal, may naisip ako, malambing niyang sabi. Para ipakita sa lahat na tayo na talaga, bakit hindi natin agahan ang kasal? Next week instead of next month. Naramdaman ni Alon ang panlalamig ng kanyang dugo, ngunit pinilit niyang ngumiti. Magandang ideya yan. Anything for you. Tumalon sa tuwa si Clarice at agad na kinuha ang telepono para tawagan ang kanyang ama. Dad, may maganda akong balita. Masayang sigaw niya sa telepono. Hindi alam na si Alon ay nakikinig mula sa kabilang kwarto. Malapit na, Dad. Everything will be ours. Isinara ni Alon ang kanyang mga mata. Ang baha ay paparating at si Clarice sa kanyang sariling kagagawan ang nagpalakas sa paparating na unos. Ang simbahan ay napupuno ng mga bulaklak na puti. Ang mga bisita, na pawang nabibilang sa alta sosyedad, ay nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas. Ang hangin ay puno ng amoy ng pabango at ng mahinang tunog ng organ. Ito ay isang perpektong araw para sa isang perpektong kasal. Sa harap ng altar, nakatayo si Alon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga kamay na nakakuyom sa kanyang likod ay nanginginig. Sa tabi niya ay ang kanyang best man, si Gino Morales, na mukhang mas tensed pa kaysa sa groom. At pagkatapos, tumunog ang kampana. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Naglakad si Clarice sa aisle, nakakapit sa braso ng kanyang ama. Siya ay isang Diyos sa kanyang puting traje de boda. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Bawat hakbang niya ay isang pag-angkin sa kanyang premyo, ang pangalan, ang yaman, at ang lalaking matagal na niyang pinangarap. Nang makarating siya sa altar, kinuha ni Alon ang kanyang kamay. Ngumiti si Clarice sa kanya, isang matamis na ngiti. Ngumiti rin si Alon pabalik, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay tila lumulutang sa hangin. Mga salitang walang kahulugan. Ang tanging naririnig ni Alon ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi pa. Konting tiis pa. At ngayon, sabi ng pari,
Kung mayroon mang sino man dito na tutol sa pag-iisang dibdib na ito, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman. Ito ang hudyat. Isang sandali ng katahimikan. Walang sino man ang gumalaw. Ngumiti si Clarice. Malapit na. Ngunit bago pa man makapagsalitang muli ang pari, bumukas ng malakas ang pinto ng simbahan. Lahat ng mga ulo ay lumingon. Nakatayo doon, sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, ay isang babae. Simple lang ang suot niyang navy blue dress. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagwawala. Ngunit ang kanyang presensya lamang ay sapat na para pahintuin ang paghinga ng lahat. Si Rhea, gulat, pagkalito, mga bulungan. Iyon ang pumuno sa simbahan. Ang mukha ni Clarice ay namutla, napalitan ng galit at pagkasuklam. Anong ginagawa mo dito? Gwardiya. Ngunit walang gwardiyang gumalaw. Naglakad si Rhea papasok sa aisle. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, deliberate, at puno ng kapangyarihan. Bawat tapak ng kanyang takong sa marmol na sahig ay isang paghatol. Huminto siya ilang talampakan mula sa altar. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Clarice. Nakatitig ito kay Alon. Pagkatapos, nilibot niya ang tingin sa buong simbahan, sa mga mukha ng mga taong minsan ay hinusgahan siya. May tumututol po ba sa kasal? Tanong ng pari, na halatang naguguluhan. Tumingin si Rhea sa pari. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaling-aungaw sa bawat sulok ng simbahan. Ako po. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga tao. Ako po ang tumututol, inulit ni Rhea, bilang legal na asawa ni Alon Santos. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Si Clarice ay parang sasabog na sa galit. Sinungaling, pinalayas ka na, wala kang karapatan. Ang tingin ni Alon ay hindi naalis kay Rhea. At sa mga matang yon, nakita ni Rhea ang lahat, ang pagsisisi, ang sakit at ang paghanga. Hindi pa tapos ang palabas, mahinang sabi ni Gino. Kinuha niya ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Sa likod ng altar, isang malaking puting screen na kanina pa nakatago ay dahan-dahang bumaba. Isang projector ang umilaw. Naghiyawan ang mga tao, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ano ito, Gino? Tanong ni Alon. Umaarte na parang nagulat. Ang mukha ni Clarice ay nagbago mula sa galit patungo sa pagkalito at pagkatapos sa takot. At sa screen, lumabas ang isang mukha. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse, umiiyak. Ako po si Nurse Delia Cruz. Nagsimula ang video. At ako po ang tumulong kay Miss Clarice na pikein ang kanyang medical records 5 taon na ang nakalipas. Ang ngiti sa mukha ni Clarice ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ito ng purong lagim. Ang buong simbahan ay natahimik. Ang tanging maririnig ay ang boses ng nurse mula sa video. Bawat salita ay isang dagok sa reputasyon ni Clarice. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagbabayad, ang pagpapalsipika ng resulta ng pagbubuntis, ang kasinungalingan na naging simula ng lahat. Nang matapos ang testimonya ng nurse, ang screen ay nag-itim. Pagkatapos, isang audio recording naman ang umalingaw-ngaw. Ang boses ni Clarice, malinaw at hindi maipagkakaila. Dad, I don't care. Kailangan ko na ng pera. That old debt. Isipin mo na lang na bayad na yon sa lahat ng ginawa ko para makuha ang tiwala ng pamilyang ito. Ang ama ni Clarice, na nakatayo pa rin malapit sa altar, ay namutla na parang papel. Sinubukan niyang tumalikod at umalis, ngunit 2 malalaking lalaki na nakasibilyan ang humarang sa kanyang daan. At hindi pa doon na natapos. Lumabas sa screen ang mga kopya ng mga dokumento, mga bank transfer, mga deed of sale na may pekeng pirma. Isang detalyadong flowchart na nagpapakita kung paano unti-unting inilipat ang mga ari-arian ng Santos Corporation sa mga shell company na pag-aari ng ama ni Clarice. Ang huling ebidensya ay ang pinakakilabot sa lahat.
Isang audio recording ulit. Ang boses ni Clarice, kausap ang isang hindi kilalang tao. Siguraduhin mong tama ang dosis. Ayokong mamatay siya agad. Gusto kong makita siyang naghihirap ng dahan-dahan hanggang sa wala na siyang lakas para pumirma na lang sa kahit anong papel na iharap ko sa kanya. Isang malakas na sigaw ng galit at pagkasuklam ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga bulungan ay naging mga akusasyon. Ang mga tingin ng paghanga kanina ay napalitan ng pandidiri. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang nila yan. Desperadong sigaw ni Clarice, ang kanyang magandang mukha ay nabahiran na ng kabaliwan. Tumingin siya kay Alon, naghahanap ng kakampi. Alon, mahal, hindi mo sila paniniwalaan, di ba? Ngunit si Alon ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin ito kay Ria. Dahan-dahang lumakad si Alon palayo kay Clarice, palapit kay Ria, hanggang sa tumayo siya sa tabi nito. Isang tahimik na pagpili, isang pinal na hatol. Tapos ka na, Clarice, sabi ni Alon. Ang boses ay malamig na parang yelo. Kasabay noon, bumukas muli ang pinto ng simbahan, ngunit hindi na si Ria ang pumasok. Mga pulis. Naglakad sila sa aisle ng may awtoridad. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Clarice. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Isang pulis ang humawak sa kanyang braso. Clarice Mendez, inaaresto ka namin sa salang estafa, falsification of public documents, at attempted murder. Habang pinupusasan, nagwala si Clarice. Nagpupumiglas siya na parang isang mailap na hayop. Bitawan niyo ako. Alon, ginawa ko lang to dahil mahal kita. Sigaw niya. Ang mga luha ng pagkatalo ay bumabagsak sa kanyang pisngi. Huminto si Alon at tiningnan siya sa huling pagkakataon. Walang awa, walang galit. Tanging isang malaking kawalan. Hindi pagmamahal yan, kasakiiman. Isinara ni Alon ang kanyang mga mata habang kinakaladkad ng mga pulis si Clarice at ang kanyang ama palabas ng simbahan kasabay ng mga flash ng kamera mula sa mga media na bigla na lang sumulpot. Nang magmulat siya, ang gulo ay unti-unti nang humuhupa. Ang mga bisita ay nag-aalisan na. Dala ang tsismis na magiging usap-usapan sa buong syudad sa mga darating na buwan. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang maliit na bata ang tumakbo mula sa isang gilid kung saan ito ay inaalagaan ni Yaya Luming. Tumakbo ito hindi papunta kay Alon, kundi papunta sa babaeng hindi pa niya formal na nakikilala. Tumayo si Leo sa harap ni Ria. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pagtataka. Inabot niya ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang damit ni Ria. Ikaw po ba ang mommy sa panaginip ko? Sa tanong na yon, ang lahat ng lakas na inipon ni Ria sa loob ng 5 taon ay bigla na lang gumuho. Lumuhod siya, niyakap ang kanyang anak. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, humagulhol siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Nakauwi na siya. Lumipas ang ilang araw. Ang iskandalo sa kasal ay nasa lahat ng pahayagan at balita sa TV. Ang pangalan ng pamilya Santos ay nadungisan, ngunit para kay Ria, ang ingay ng mundo sa labas ay hindi na mahalaga. Nakatira siya ngayon sa isang maliit, ngunit maaliwalas na apartment. Sapat lang para sa kanya at kay Leo. Ang bawat sulok ay puno ng mga laruan at ng mga drawing ng isang masayang bata. Dito, sa wakas, ay mayroon silang kapayapaan. Si Doña Estrella ay nailipat na sa pinakamagaling na ospital sa syudad. Sa tamang pangangalaga, unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas. Ang una niyang hinanap paggising ay si Ria at si Leo. Isang hapon, may kumatok sa pinto. Si Alon. Hindi ito ang Alon na mayabang o ang Alon na naguguluhan. Ang Alon na nakatayo sa harap ni Ria ngayon ay mukhang pagod, mas payat, at ang mga mata ay puno ng isang kalmadong pagsisisi. Pwede ba akong pumasok?
Mahina niyang tanong. Tumango si Ria at pinapasok siya. Walang pag-uusap na naganap sa simula. Naupo lang si Alon sa sofa. Pinagmamasdan si Leo na masayang naglalaro sa sahig. Isang niyang ngiti, malungkot ngunit totoo, ang sumilay sa kanyang mga labi. Para sa'yo, sabi ni Alon, inilapag ang isang makapal na brown envelope sa center table. At para kay Leo, binuksan ito ni Ria. Sa loob ay may mga legal na dokumento, isang kasulatan na nagsasali ng kalahati ng natitirang yaman ng mga Santos sa pangalan ni Leo at isang affidavit na pirmado ni Alon na nagsasabing binibigay niya kay Ria ang buo at sulong karapatan sa pag-aalaga kay Leo, ang sole guardianship. Ito ang tama, Ria. Wala na akong mukhang ihaharap sa inyo, sabi ni Alon, hindi makatingin sa kanya. Hindi ko hinihingi ang tawad mo. Alam kong wala akong karapatan, pero gusto ko lang na maging maayos kayo. Tinitigan ni Ria ang mga dokumento. Ito na ang katapusan ng laban. Panalo na siya. Ngunit bakit parang may kulang pa rin? Paano ka? Tanong ni Ria. Nagulat si Alon sa tanong. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon. Ako? Susubukan kong ayusin ang gulo. Itatayo kong muli ang kumpanya para sa kinabukasan ni Leo. Iyon na lang ang magagawa ko. Tumayo si Leo mula sa paglalaro at lumapit kay Alon. Inabot nito ang isang papel, isang bagong drawing. Sa pagkakataong ito, 3 ang tao sa larawan. Isang babae, isang bata, at isang lalaki. Nakahawak kamay silang lahat sa ilalim ng isang malaking araw na nakangiti. Kinuha ni Alon ang drawing at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama sa papel. Salamat, champ! Sabi niya. Ginulo ang buhok ng anak. Tumayo na si Alon para umalis. Hinatid siya ni Ria sa pinto. Salamat, Alon, sabi ni Ria. Hawak ang envelope. Para kay Leo. Tumango si Alon. Bago siya tuluyang umalis, humarap siyang muli. Pero para sa ating dalawa, sabi ni Ria, ang boses ay nag-aalinlangan. Kailangan ko pa ng panahon. Walang sakit sa mga salitang iyon. Tanging katotohanan. Tumango si Alon, isang tango ng pag-unawa at pagtanggap. Pinanood ni Ria ang pag-alis ni Alon. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Hindi sa galit, kundi sa isang pakiramdam ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Ang pinto sa nakaraan ay kailangan munang isara bago makapagbukas ng bago. Makalipas ang 6 na buwan, ang apartment ni Ria ay hindi na lamang isang simpleng tirahan. Ito ngayon ay isang sentro ng bagong buhay. Nagtayo si Ria ng isang maliit na karinderya sa tapat ng gusali. Ria's Lutong Bahay ang pangalan. Ang amoy ng adobo, sinigang, at pinakbet ay umaalingasaw sa buong kalsada. Umaakit ng mga kapitbahay at mga manggagawa mula sa kalapit na mga opisina. Ang kanyang pagkaing Pilipino ay naging instant hit. Dito, sa bawat lutuin, inihahalo ni Ria hindi lamang ang mga sangkap, kundi pati na rin ang kanyang puso at ang mga pangarap para sa isang bagong simula. Si Leo ay isang masayahing bata. Abiji kanyang tawa ay parang musika sa tenga ni Ria. Araw-araw pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa karinderya, tumutulong sa paglilinis ng mga plato o pagbibigay ng baso ng tubig sa mga customer. Ang kanyang mga drawing ay nakadikit sa dingding ng karinderya, puno ng kulay at pag-asa. Si Doña Estrella na ganap ng magaling ay lumipat na rin sa apartment ni Ria. Ayaw na niyang bumalik sa mansyon. Mas gusto niya ang payak ngunit masayang buhay kasama ang kanyang apo sa tuhod at ang babaeng itinuring na niyang tunay na anak. Madalas silang dalawa ni Ria sa kusina. Nagluluto, nagkukwentuhan, nagpapalitan ng mga lumang recipe at mga bagong ideya. Isang hapon, habang naghahanda sila ng hapunan, hinawakan ni Doña Estrella ang kamay ni Ria. Salamat anak, sabi ng matanda.
Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ipinaglaban mo ang pamilya natin at binigyan mo kami ng bagong buhay. Ngumiti si Ria. Sa wakas, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Si Alon, regular pa rin siyang bumibisita tuwing weekend. Hindi para kay Ria, kundi para kay Leo. Walang pilitan, walang drama. Simpleng pagiging ama. Ang relasyon nila ni Ria ay naging civil, magalang. Parang 2 taong nakaligtas sa isang malaking bagyo at ngayon ay nagtatayo ng kani-kanilang mga tahanan sa magkaibang isla. Pero ang mga isla na yon ay hindi na gaanong kalayo sa isa't isa. Isang Sabado ng hapon, dumating si Alon para sunduin si Leo para maglaro sa parke. Pagdating niya sa karinderya, nakita niya si Ria na abala sa pag-aayos ng mga upuan. "Hi Ria!" Bati ni Alon. May dala siyang 2 styrofoam cup. "Alon," bati ni Ria. Kinuha ang mga order ng huling customer. "May dala ako," sabi ni Alon. Iniabot ang isang cup kay Ria. Halo-halo, mula sa paborito nating kainan noon. Kinabahan si Ria. Ang halo-halo. Ang paborito nilang panghimagas nung magkasama pa sila. Isang matamis na paalala ng nakaraan. Kinuha niya ang cup. "Salamat," mahina niyang sabi. Lumabas na si Leo, tumatakbo at masigla. "Daddy!" Niyakap ni Alon ang anak. Tumingin siya kay Ria at sa mga mata niya, nakita ni Ria ang hindi na niya nakita sa loob ng matagal na panahon. Isang bahid ng pag-asa. "Pwede ba tayong magsimula?" Nagsimula si Alon. "Bilang magkaibigan? For Leo's sake. And for ours?" Tinitigan ni Ria si Alon. Tumingin siya kay Leo na masayang sumusubo ng halo-halo. Pagkatapos ay muling binalik ang tingin kay Alon. Ang kanyang puso, na matagal nang sarado at puno ng pait, ay dahan-dahang bumukas. Hindi pa ito pagmamahal, hindi pa ito pagpapatawad. Ngunit isang bagay ang sigurado. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng 5 taon, isang tunay at taos-pusong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ria. Makalipas ang 1 taon, ang Ria's lutong bahay ay umunlad. Mula sa isang maliit na karinderya, ito ngayon ay isang kilalang kainan sa kanilang lugar. Dinarayo ng mga tao hindi lang dahil sa masarap na pagkain, kundi dahil na rin sa mainit na pagtanggap at pamilyar na pakiramdam na hatid ni Ria. Ngayon ay kaarawan ni Leo. 7 taong gulang na siya. Ang karinderya ay puno ng mga dekorasyon, mga lobo, mga streamer, at syempre, ang mga bagong drawing ni Leo na nakasabit sa dingding. Abby G, kanyang mga kaibigan sa eskwela, mga kapitbahay, at ang ilang mga loyal na customer ay nandoon para magdiwang. Nandoon din si Yaya Luming at si Doña Estrella, na mas malakas na ngayon at nagbibigay pa rin ng mga payo kay Ria sa kusina. At nandoon din si Elon. Hindi na siya dumarating bilang bisita. Ngayon, siya ay bahagi na ng paghahanda. Kasama siya ni Ria sa pag-aayos ng mga upuan, paglalagay ng mga pagkain sa mesa, at pag-aasikaso ng mga bisita. Ang kanilang relasyon ay hindi na kasing lamig ng dati. Ito ay nagkaroon ng sarili nitong rito. Isang ritmo ng respeto, pag-unawa, at isang malalim na pagkakaibigan na nabuo mula sa abo ng nakaraan. Nang dumating ang oras para sa cake at para kantahin ang happy birthday, si Leo ay nakaupo sa gitna, sa pagitan ni Ria at Alon. Hawak ni Ria ang kanyang isang kamay, at hawak ni Alon ang isa pa. "Make a wish, Leo," sabi ni Ria ngumiti. Ipinikit ni Leo ang kanyang mga mata. Ngumiti siya, at nang idilat niya ito, sinabi niya ang kanyang hiling, sapat na malakas para marinig ng lahat. "Sana po lagi na lang tayong masaya na magkakasama." Tumingin si Ria kay Alon. Wala na ang galit. Wala na ang sakit. Mayroon na lang isang malalim na pag-unawa. At pagkatapos, ngumiti siya. Isang ngingiting naglalaman ng kapayapaan, ng pagtanggap, at ng isang bagong uri ng pagmamahal. Mas matatag, mas totoo, at mas malaya mula sa mga kadena ng kahapon.
Nakita ni Alon ang ngiting iyon at sa mga mata niya, nakita rin ni Rhea ang parehong kapayapaan. Hindi sila nagkabalikan sa conventional sense, ngunit natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan nila ang isang pamilya na binuo sa katotohanan, sa kapatawaran, at sa pagmamahal sa kanilang anak.